Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Merry Christmas! Happy Wednesday morning sa inyo, kaagapay. Welcome po sa programang Family Matters over 702 DZAS at sa iba't iba pa pong himpilan ng FEBC. Merry Christmas, sister! Yes! A blessed Christmas po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ng Family Matters saan mang sulok ng mundo. Yan. A blessed Christmas. Grabe, namumula ka. Ikaw din. Na lang, naternuhan kita. Bakit hindi mo sinuot yung isa sa mga nakasabit na nandyan? Oo, ito. Pakpak. Ayan. So, a blessed Christmas. Ilang araw na lang ha. Talagang bukas. Bukas na. Days. December 23 pa lang. Oo nga, no? Christmas Eve, diba? Oo, parang yun na yung pinaka-culminating, diba? Oo nga. Iba yung feel ng Pasko dito sa atin, sa Pilipinas, ano? Kumusta ba dyan sa... Iba rin. Ibang-iba. Pero napaka-ganda ng pag-uusapan natin dahil ibang-iba rin ang pag-uusapan natin. Kasi every December, di ba, napapansin natin sa iba't ibang mga programa, pinag-uusapan ang Kapaskuhan. Pinag-uusapan kung paano tayo makakatipid, paano tayo gagastos, paano tayo pupunta sa Christmas party. Ako, this year, parang kakaiba ang Pasko, Jo? Ibang-iba talaga. Ibang-iba ang Pasko dahil ang daming restriction. Pero actually, parang pakiramdam ko ngayon na mas masaya para sa akin yung Pasko. Sa dami ng mga na-overcome natin na challenges. Yung talagang magiging festive siya and parang ang mode ay puro gratitude. Sana gano'n, mapuno tayo ng pasasalamat. Oo. At saka Jo, na I think this Christmas will be more intimate, no? Intimate dahil yun na nga, ang sinabi nga ng gobyerno, di ba? Kumbaga, talagang pamilya muna tayo, di ba? Huwag munang lalabas dahil nga sa pandemic, no? Pero at the same time, makikita mo, magkakaroon siguro ng mas malalim na pagnilay-nilay sa buhay this Christmas. Kakaiba tong year 2020 at sana kakaiba. Oo, ang kakaiba talaga yung ibinigay sa atin nitong taon na to. Ang dami nating stories of struggles, pero stories of victory, ang dami din. Oo. Yung mga storya na alam mo yun, minsan kasi Jo, ang sarap talagang magpahinga kapag pagod na pagod ka. Oo, parang dumating na yung punto na malamang marami po sa ating mga kababayan ang napagod, di ba? Marami tayong sinagupa, pero masarap na meron tayong kapahingahan sa ating Panginoong Jesus, di ba? Maganda yung na-mention mo na we find our solace, we find our refuge, we find our rest in Christ Jesus. Pero bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, pagpasensyahan nyo na medyo maingay dito sa area namin, basahin po muna natin itong sa Bible verse. Paalala po sa atin sa Isaiah 9 verse 6. Ang sabi po dito sa Tagalog, sa wikang Filipino, sapagkat ang lahat na sakbat, hindi pala. Isaiah 9 verse 6. Verse 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Amen. At sa wikang English naman sa ESV version
for unto us, or for to us a child is born, no? To us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napakagandang paalala, no, na nagkatawang tao yung ating Panginoong Jesus, at itinawag siyang Counselor, Everlasting Father, Mighty God, no? Prince of Peace. At yan po ang reason bakit tayo nagse-celebrate ngayong Kapaskuhan. Hindi lamang po dahil tayo tatanggap ng maraming pera o maraming bonus o regalo, kundi yung natanggap na po natin na talagang ito po ay eternal gift from our Lord. So, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Alam mo ba, Jo, na alam mo ba na maaaring mamiss? Hindi pa. Di ba napag-usapan natin few weeks ago, ang sabi ko nga, nako, talagang tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Bagamat nangyayari ito, sabi mo nga wala namang anunsyo. Walang nag-cancel. Walang nag-cancel, talagang tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pero alam mo ba, Jo, na people can miss Christmas? Bagamat tuloy na tuloy ang Pasko, pero maaaring ma-miss mo ito. No? And nakakalungkot dahil napakadaming festivities, napakaraming mga nangyayari. Kabilat-kabila po ang Christmas party via Zoom. Alam mo ba yon? Ang dami ko ng invitations ngayon of speaking engagement to give Christmas message in different companies. No? Marami. May mga Christmas party sa ating mga family gatherings via Zoom. Pero maaari kaya talagang ma-miss natin ang Pasko? Yes. Actually, no, sana hindi natin i-miss yung Pasko dahil yan ay napakagandang isa sa pinakamagandang okasyon ng hindi lamang sa ating spirituality, kundi bilang mga Pilipino, 'di ba? Ako nung bata ako, I always look forward to Christmas. Kasi pakiramdam ko pag nakaamoy na ako ng mansanas noon, kasi bihira lang naman yung apple, malapit na yung Pasko. Makakakalit ako ng ubas, tsaka yung simoy ng hangin, di ba? Yung medyo malamig ang simoy ng hangin, no? Bagamat meron tayong Christmas tree, no? Ayan, meron akong Christmas tree sa aking likod, no? Bagamat meron tayong mga palamuti o meron mga simbolo ng ating Kapaskuhan. Pero meron po talagang nakakamiss ng Christmas, at yan po ang pag-uusapan natin ngayon. At sana, Jo, huwag nating mamiss ang Christmas. Kasi, wag nating mamimiss ang Christmas. Di ba nung bata tayo, we were taught with different kinds of safety rules, di ba? Kapag tatawid, anong sinasabi sa'yo ng nanay mo? Look to the left, look to the right. Diba? Oo, pero ako iba tinuro sa akin eh. Stop, look, and listen. Ikaw kasi look to the left and look to the right. Sa akin kasi, Jo, iba eh. Stop ka muna, look, at makikinig ka. Oo. Hindi, kasi dalawa yung tinatawiran kong kalsada eh. Kaya kaliwa muna, tas kanan. Pero tama yun. Stop, look, and listen. Look and listen. At dito ko, gagamitin ko po yung tinatawag na stop, look, and listen para hindi natin ma-miss ang Christmas. Para yung pagtawid sa kalsada, no? Halimbawa, meron kang appointment, meron kang kinakailangang gawin, ano? Pero kung hindi ka magsa-stop, hindi ka titingin at hindi ka makikinig, naku po, ay baka ma-miss mo yung ka-meeting mo. Kasi baka masyado kang nagmamadali, hindi ka nag-stop, nasagasaan ka, di ba? So, meron po tayong pag-uusapan, key not to miss Christmas, dahil naniniwala ako na tuloy pa rin ang Pasko. So, tatlo lang pag-uusapan natin, Jo. Stop. So, mga susi pala ito. Yes, oo, mga susi ito. So, number one na pag-uusapan natin ay stop letting busyness keep you from knowing the God of Christmas. No, hinto na natin yung sobrang daming kabisihan ng mundo, no? Para hindi natin makilala kung sino ba talaga ang Diyos ng Kapaskuhan.
Kasi alam mo, Jo, marami sa atin, ang sabi nga sa, siguro pwede mo tignan sa Tagalog version or sa Filipino version, ang Psalm 39. No? Psalm 39 verse 6. Yan, tingnan natin. Psalm 39 Psalm 39 verse 6. Yes. Tunay na bawat tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim. Tunay na sila'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kaniyang ibinubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipul. Sa ESV version, surely a man goes about as a shadow. Surely for nothing they are in turmoil. Man heaps up wealth and does not know who will gather. Sa Living Translation po, sabi dito, a man's busy rushing ends in nothing. He heaps up riches from someone else to spend. Ako, ganyan daw po yung nangyayari. Diba? Parang, ewan ko ba, Jo? Meron akong, nirequest ko yung aking staff na pumunta sa Shangri-La, no? Meron akong pinabili. No, sabi ko, bilhin mo to. Sabi niya, nako ma'am, sobrang daming tao. Tapos pupunta na naman siya ng Mega Mall. Sobrang daming tao. Sabi ko, grabe pandemic pero ang daming tao. So marami pa ring mga nagra-rush, no? All man's busy rushing ends up in nothing daw. Kasi alam mo, Jo, minsan nakakalungkot kasi maraming tao na pagdating ng Kapaskuhan, ang nagiging busy sa kanila ay tinatawag na tradition of Christmas. Na-experience mo ba yan, Jo? Nangyayari ba yan sa'yo? Oo. Even before the pandemic, ngayon kasi hindi talaga wala akong ganyan, wala akong Christmas rush. Pero yung mga early days, siguro nung dalaga pa ako, tapos yung excited kang magbigay ng mga regalo. Kasi nga, first time kong nagkaroon ng sweldo, so gusto ko yung bibigyan ko isa-isa yung mga kapatid ko, yung mga family members, pero pagod na pagod ako, parang at the end of the day, di ko nakita yung essence ng Pasko. Parang ang ko lang ay, okay, napagod ako ng Pasko na yon, particularly nung Christmas na yon. Oo, nangyari rin sa akin yan, Jo, na talagang hindi tayo exempted, na minsan talagang we swamped into this business, no? Yung iba nga buy the things that they do not even need. Talagang bumibili sila kasi merong sale or meron silang gustong impress the people whom they do not even like, no? And marami po sa atin, no? They go on a rat race. Napaka-busy po. Pero ang isang pagnilay-nilayan po natin is, are you busy making a living and you forgot to make a life? Busy ba tayo na ginagawa ito, making a living, or sinasagupa ang tradisyon ng Pasko pero nakakalimot tayo to make a life? Kaya nga, ang paalala ko po, stop the business to keep you from knowing God. Nakakalungkot na buhay ang nakakalimutan natin. Mayroon ako naalala isang libro na ang title ay Skipping Christmas. Parang nakakatawa siya na sobrang pinaghandaan niya yung Kapaskuhan na na-miss niya yung Christmas itself. Yung date ng Christmas dahil sobrang dami niyang ginawa. Sana hindi ganun yung mangyari sa atin. Yung iba naman parang nakatulog sa pagod. So dahil nakatulog sa pagod, na-miss niya ang Christmas. So beware po of the barrenness, no? Tawag nga doon, barrenness of busy life. Kasi yung activity, Jo, hindi naman yan equal to productivity. Hindi yan the same na hindi ko mo busy ka o marami kang activity, productive ka. Sabi nga ni Peter Drucker, kilala mo si Peter Drucker, siya ang matandang guru ng management, di ba? Sabi niya, accomplish more by doing less. Ganun daw ang dapat gawin. Pero alam niyo ba, minsan we feel our schedule but it fracture our family. Masyado na tayong busy, no? So ano po ang antidote dito po sa business para hindi natin ma-miss ang ating Kapaskuhan? Stop running and slow down. Parang ang ganda yan, Stop and smell the roses, savor the moment. Actually, yan yung laging sinasabi ko rin sa mga anak ko.
sa mga ginagawa nila. Yung you enjoy the journey, you enjoy the process. Hindi lang laging what's end of this, what's the end of this thing, ano yung punchline. Kasi yung during the process, kasama yun eh. Diba? Yung, Oo. paano kung laging ganun ang laging disposition mo sa buhay? Mag-e-enjoy ako pagkatapos nito. Nako, Pero yung proseso, ang dami mo nang ka na na-miss. mag-enjoy kasi napagod ka na. Kaya ang paalala, Jo, ng Psalm 46 verse 10, favorite ko to eh. Ang sabi po ng Bible dyan is, be still and know that I am God. So, kailangan pala tayong maging still in order for us not to miss Christmas. So, Ang stop. ganda noong Tagalog translation na. Ano yung Share ko lang. translation? Kayo ay magsitigil at kilalanin niyo ako na ako ang Diyos. Ako'y mabubuni sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubuni sa lupa. Magsitigil tayo. Oo, parang stop. Oo, slow down. Don't let the business keep you from knowing the God of Christmas. Paalala ko lang yung sinabi ko kanina doon sa Psalm 39 verse 6, di ba? Na parang sobra ka ng busy, pero nakakalimutan mo na wala na palang sa isang kabisihan na ginagawa natin. Sabi po ni Blaise Pascal, isa po to sa paborito ko pong manunulat, no? Sabi niya, all man's problem came from our inability to sit still. Yun daw ating problema, yung bang ang likot kasi natin. yung parang, ay nako, ako'y natuto na, Jo. Kaya ako ay, ngayon ay ako'y nakasit still. Nakasit still. Ang dami kong ninilay-nilayan ngayon sa buhay, no? So, at sabi nga nung ating mga matatalinong mga author na na-mention mo, no, kagaya ito si Blaise Pascal, isa yung mathematician, si Peter Drucker na management guru na marami siyang theories on management. Akalain mo itong mga produktibong mga tao na to, ang payo nila sa atin is to be still. Yes. Siyempre ang gusto natin, paano ba maging kasing yaman mo? Paano ba maging kasing husay mo? Oo. Sit still. Oo. Kasi lagi nagmamadali, no? We're too hurried and worried. Hindi ka lang nagmamadali, nag-aalala ka pa. So parang hindi daw tayo humihingi. We cannot stop filling our lives with things that are not important eh. So dahil sa dami, Jo, nung iba't ibang mga maliliit na bagay, no, na nalalagay po sa atin, so we crowd out God. Nawawala na po si Kristo doon. And hindi maihahalin tulad ko yan. Alala mo, nung unang-unang Pasko, di ba? We are likened dun sa innkeeper. Yung innkeeper, ano sabi niya? I have no room. I have no room anymore. So parang sinasabi natin na sa sobrang kabisihan, wala ka ng room for God. Oo nga. Diba? So it's interesting na tignan mo lang, Jo, nung unang Kapaskuhan, di ba, God announces yung pagdating po ng Panginoong Jesus in human form sa mga shepherds. Diba? Parang, nung inaaral ko to, shepherd, yung mga sheep herders, parang, kasi during that time, yung shepherd, sila yung mga lowest rank eh. They're considered mga stinky, smelly, mga worthless na tao, yun ang tingin sa kanila. Pero who does God tell the good news first? Ito yung mga tinatawag na outcast. Sinabi sa kanila, mga forgotten. Oo. At napansin ko na one of the reasons kung bakit sila ang inuna, kasi hindi sila busy. Kumaga, there was just a sitting there, no, with a bunch of sheep, no, and if wala silang appointment, walang ka-Zoom. Oo. And if angels will show up, wala silang TV doon eh. Tama ka, wala. So makikinig lang sila. And they will go and see Jesus. No, not like us, no, Jonah. We have a lot of Zoom Christmas parties to go to. So, oo nga, no. Ito actually, iniisip ko nga yan sinabi mo. Paano kung halimbawa, ngayon with the schedules that you have, sabihin ni God, halika, mag-usap tayo ng 2 oras. Ano kayang isasagot mo? Pagkatapos na lang po ng Zoom recording ko. Pagkatapos po ng shift ko.
Pagkatapos ko pong mamalengke, pagkatapos ko pong magluto, sino kaya sa atin magsasabi ng, yes, Lord, here am I. Si Mary. Si Mary ang kasi parang tama ka, Jo, napakagandang reflection nitong episode natin ngayon na God speaks to people who are willing to listen. Kumbaga, He does not talk to people who doesn't have time for Him So kaya nga sabi nga, take time and sit still. Ano sabi ng Proverbs 10 verse 27? Reverence for God. Ano sabi dyan? Reverence for God in Living Translation. Sabi niya, reverence for God adds hours to each day. Ano ba sabi sa version ng Proverbs 10? Proverbs 10 verse 20. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Oo, ang ganda-ganda naman yan. Di ba? The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. Yung sinasabi na reverence for God add hours. Kaya pala, Jo, if you need time, alam mo daw ang dapat mong gawin? You need to give time to God. Parang, sasabi mo na, kailangan mo ng time, magbibigay ka ng time. Grabe, correct. No? Kung kailangan mo ng pera, magbigay ka ng pera. Oo nga. Kung what you grabe yung ekonomiya ng Panginoon, no? Yes, so whatever you need, you give more. Give more to God. You need money, you give money to God. You need more talent, you give your talent to God. And God will give it back to you. Whatever you give to God, He gives to you more. So, bakit hindi tayo mag-sit still and give time to God, especially this Christmas? So, ang ganda, no, Jo, nung realization natin na stop the busyness of life. At yun, yung pangalawa naman natin ay... Pangalawa naman, di ba, may stop, look, and listen. Pero bago tayo dun sa stop, look, and listen, meron bigla lang ako naalala na, di ba yung innkeeper, di ba pumunta si Mary and Joseph doon, di ba? Pumunta si Mary and Joseph doon, tapos wala siyang idea kung sino yung sinasnub niya. Wala siyang, kasi kung alam mo na si God yun, di ba, na parang opportunity na yun na yung business mo can cause you to miss the greatest opportunity. Kumbaga, kung nalaman niya lang na si God yun or nagbigay siya ng spasyo na si Jesus yun, ay nako, Jo, pwedeng pagkatapos na ipanganak, ilalagay niya dun sa harap ng, sa karatula sa hotel niya. The Son of God has been born in this inn. Jesus was here. Jesus was here. Parang, wow, the Son of God was born here. And grabe siguro yung hotel niya magiging masyadong produktibo. Magiging viral. Oo. Pero he missed that opportunity. Kumbaga, he could have been part of that history, but he missed it because he was busy with his business, yung business niya. Kasi kung alam mo si Jesus yun, di ba, gagawa ka ng paraan. Siguro paaalisin mo yung isang tenant doon na yung isang doon na kaibigan mo, o alis ka muna, dadating si Jesus, no? Kaya nga ang challenge ko is, are you busy with your business of life to make room for Jesus? This is not about your house. This is about your schedule, your thoughts, your time. So are you busy with everything else and you do not have room for Jesus in your life, your sa ating buhay? So wag nating i-miss ito kasi baka ma-miss natin ang Kapaskuhan. So yan po isang unang stop. Ano ba yung pangalawa? Pangalawa naman is look. Diba? Sabi ko nga, pag tatawid ka, stop, look and listen. Di look to the left, di look to the right. Iniisip ko nga, gagawin ko sana ng teaching sinabi mo Kaya So look, ano yung look? Look at the reason for the season. So yung una, mag-stop ka muna sa business at baka magnilay-nilay sa Kapaskuhan, look at the reason for season. Kumbaga, make the effort to know the God of Christmas. Huwag ka lang mag-stop, mag-effort ka. Who He was, no? Who was He?
What did he claim? Why does Jesus matter? What difference will Jesus make in my life? Kaya alam mo, di ba si Herod, ibang klase to si Herod, di ba? Siya yung nagpapatay, tama? Si King Herod, siya yung nagpapatay ng mga babies. Dahil natatakot siya na baka mawala siya sa kingdom. So, pero may isa siyang magandang ginawa. Alam mo yun, isa lang. Yung kaisa-isa niya is Matthew 2 verse 8. Ano yun? Yung salitang careful. Go and make a careful search for the child. So para, bakit kaya niya sinabi to? Oo, yun lang ang isang maganda niya ginawa. Ibig sabihin yung word na careful, na parang kung i-apply natin sa buhay natin, yung sinabi niya na parang careful talaga, hanapin siya. Yun nga lang yung dahilan niya mali. Pero tayo po, sana go and make a careful search of God for our lives. Sabi dito and he sent them to Bethlehem and said, go and search out exactly concerning the young child, and when you have found him, bring me the word, that I also may come and worship him. O, di ba? Meron pa siyang paganon, di ba? Pero sa totoo lang, yung isang translation sinabi careful, yung ang ganda ng mo, Jo. Yung sinabi may mo, isa. Exactly. Yung word na exactly na sinabi mo. Parang pinapahanap niya talaga. Pero ito sa CEB version, he sent them to Bethlehem saying, go and search carefully for the child. When you've found him, report to me so that I may go and honor him. Yes, oo. So kumbaga, ano ginawa ng mga wise men? Yung wise men, di ba? Alam mo ba kung bakit sila tinawag na wise men? Kasi daw po, ayon sa pag-aaral, sila daw po yung klase ng mga tao na they made an effort. Talagang lagi nilang ginagawa, nag-check sila, they made an effort to check it out. So, sa totoo lang, hindi natin alam kung ano nakita nito mga wise men sa sky, di ba? Nakakita sila ng star. Pero kung mapapansin mo po, hindi lang naman sila ang nakakita ng star. Di ba? Yung simbolo, kung saan sinundan nila, di ba? Other people had to see it too. Nakita rin ng iba. Pero while there were many people na much closer to Bethlehem, yung mga wise men who came from afar, malayo yung pinagalingan nila. Yung pa yung nagpunta. Pero none of them made an effort. Alam mo ba kung gaano kalapit? Kasi nagpunta ako sa Jerusalem Jo, alam mo ba kung gaano kalapit ang Jerusalem to Bethlehem? 5 miles. Ilang tricycle ba? 5 miles lang. So, malapit lang. Oo. Ibig sabihin, 5 miles lang. Kung mapapansin mo, they could easily have gone there. Pero hindi sila nagpunta. Bakit? Because of familiarity. Kumbaga parang, nadinig ko na yan, dadating si Christ, nadinig ko na yan, pero parang hindi sila nagpe-pay attention doon. They saw the same star, but they did not look closely at why Jesus came, di ba? So 5 miles ay almost more than 8 kilometers. 8.47 kilometers. Malapit na lang. Malapit lang yun. Oo. So, kumbaga, ano yun parang because of that, Jo, they missed the first Christmas. Sana hindi natin ma-miss. Parang people who came from afar, they stopped Huminto sila and look. And they did not miss Christmas. So, mga kaagapay, when we accepted Jesus in our hearts, malamang yung iba sa atin, sinasabi natin, wala pa tayong nararamdaman. Walang goosebumps, walang nangyayari, parang okay lang. But alam niyo po ba, we need to look closely. We need to look closely to Jesus. Kasi things sa marriage, di ba? Nung nag-asawa ka, Jo, kaagad-agad ba naramdaman mo married ka na kaagad? Ay, hindi. Parang naglalaro ka lang. Oo, di ba? Parang lonely. Parang nag-outing lang kayo. Nasabay kayong uuwi sa bahay. Parang gano'n lang, di ba? Oo, pero
slowly but surely, as you look and you commune together as husband and wife, you became, you became one. You know each other and na-realize mong kasal ka na pala and you're married. So another isang pagkakamali ng tao ay hindi sila nag-look closely to Jesus during Christmas season, Jo, kasi masyado ng familiar. Masyado ng familiar sa songs, familiar sa Christmas tree. Hindi na sila na-amaze doon, parang party dito, party diyan, pero hindi na na-amaze sila doon sa sino ba si Jesus sa buhay natin. Naalala ko, yung sinasabi mong parang hindi na na-amaze, na-immune na. Naalala ko nung unang panood ko ng COD, dyan sa Cubao, dyan sa mga kaera ko. Noong araw, kasi parang parang larger than life. Tapos pag nakakita ka ng ganun, parang pakiramdam mo, fulfilled ka. Iba yung bilog ng mga mata ko nung unang nakita ko yung COD. Hanggang sa every Christmas tinitingnan na siya, parang slowly nawawala yung una niyang ganda. Parang ganun din siguro, no, yung masyado ka nang nai-immune doon sa Christmas, doon sa nagiging na-absorb ka na ng situation na parang hindi mo na na-appreciate yung kagandahan ng Panginoon for many years na ginagawa sa buhay mo, no? Oo, yung parang sanay ka na. Sanay ka na. Ito Pasko, ito gagawin ko. Pasko, ito mag-shopping ako, magbibigay ako, ganito. Parang wala na eh. You know the songs, pero minsan naboboard ka na. And then you lack the enthusiasm or yung attitude po natin kaya hindi tayo look closely. We're so familiar na eh. No, it does not, nabanggit ko kanina, hindi ka na na-oo. Yung na-amaze. Ako rin, pinakas ko yung COD. Bumibili ko ng Greg shoes dyan dati. Alam mo yung Greg shoes? Alam mo, hindi ako nakabili ng Greg shoes. Ganun? Mahal kasi yan. Meron ako Kung Fu shoes. May Kung Fu shoes din ako. Pag-PE namin yan. Tsaka, pag PE ko, may tikid. Yung Kung Fu shoes ay, regular. Regular siya. Ano yan? Regular school day. Pag PE naman ay may tikid. Diyan ko yan namin binibili yan sa Cubao, no? Nandiyan ang Greg shoes nung araw. So, ano nangyayari? Bakit ko sinabi na look? Kasi you might take Christmas for granted. So, yung mistake po of immunity, na i-immune ka na, no, is a mistake of a lot of people, di ba? Noong unang panahon, yung religious leaders, di ba, sa Jerusalem, alam nila that the Son of God is coming in human form, Joe, and none of the single religious authority, naging na-invite or na pumunta doon. And at the same time, wala sa kanila ang naging curious na, merong star na nakita doon. They all miss it because parang wala lang, familiar na lang sila sa storya. Na parang, may dadating. Parang, the Bible even tells us that wise men from the east have seen the stars and started heading to Jerusalem. Bakit yung malalayo pa? Yun pa yung oo nga, sila pa yung unang naka-catch ng vision. Samantalang merong malalapit. The Savior has been born pala. So, parang napakalapit sana. To 5 miles. 5 miles lang. Hindi pa napunta. So, sabi naman, yes. Pero actually, ito naman yung mga, itong experience natin during this more than 9 months ng quarantine. Well, hanggang ngayon, naka-quarantine pa rin tayo. General community na nga lang. Pero yung talagang totoo yung the more you get to know God through His Word, the more He will reveal to you. Even yung smallest things you get to appreciate.
parang nire-renew yung love mo. Kasi nasanay tayo dati na yun, may certain time to pray and yung devotion. Pero kasi iba yung need na to, nung situation natin. Help us na ma-revive yung hunger, yung love, yung humility din within us, accepting the fact that we cannot do anything without God. Amen. Amen. Kaya nga sana mas maging malalim ang dahilan ng Kapaskuhan ngayon, Jo, no? Maging mas malalim at wag nating ma-miss. Kasi you can have Christmas tree, you can have gifts, you can have all. Marami nang naidagdag sa Pasko eh. Sa dami ng tradition, may Santa Claus, may Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ang dami nang naidagdag eh. May Ebenezer Scrooge. Oo, meron pang ano tawag doon yung basta ang dami ng mga dinadagdag. Cast, no? Dami mga cast ng Pasko. Cast. Yung Disney, di ba? Merong Mickey Mouse na ganito. Merong ang dami na po. Pero sana wag nating ma-miss ang Christmas. You may have the Christmas lights, but you might be in darkness because you missed the God of Christmas. So, basahin ko lang yung Matthew chapter 4, no? Chapter 4, sandali lang. Matthew chapter 2, verse 4. Ano yan, Jo? When he had called together, tama ba yan? Nakikita ko. Gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. Verse 5, yes. They said to him, in Bethlehem of Judea, for this is what has been written by the prophet. Sige, tuloy natin. Verse 6, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the leaders of Judah, for out of you shall come forth a ruler who will shepherd my people Israel. Kumbaga sinabi na eh. Kaya lang parang minsan Jo kakasabi na prophesy na, no, parang wala na eh. Parang familiar na, uy, may dadating. Ganon din ang nangyayari sa atin, especially for those Sunday school kids. They grew up in the church, no? Kaya lang ang problema, parang na-immune na masyado. Or sometimes they did not come for a relationship. Kaya yan ang sinabi ko kanina, we will miss Christmas if we will not look closely to the God of Christmas, kasi we might be adding all the tradition, and by the time Jesus arrived, kumbaga they are focusing more on the tradition rather than our relationship with Him. So meron tayong stop, look, and listen. Yan po ang lesson po natin ngayon. Stop is stop being busy looking for Christmas. And then look is look at the reason for the season. Kasi kapag pag sinabing look talaga, intentional mong titingnan. Iba kasi yung look sa glance. Talagang you will take time to see it closely. Oo. Kaya alam mo ako minsan sa Christmas tree, no? I'm fascinated by, tinitignan ko talaga, hindi yung from afar lang. Tinitignan talaga ko, ano yung design nito, paano to ginawa. Alam mo yon, kasi parang nakikita ko yung creativity noon. So ganun din, no? Sabi nga na Ephesians 4, di ba? Their minds are in the dark. Ephesians 4 verse 18. And they are stubborn, so they have missed out on the life that comes from God. So, huwag na natin ma-miss out yung Christmas. And lastly po, nag-stop tayo, nag-look tayo, and then yung aking pangatlo po ay listen to the good news of Christmas. So, sana makinig po tayo sa magandang balita na dinala po ng Christmas. Ano ang sabi ng John 10:10? Memorize mo ba to, Jo? John 10:10. Yes. Oo. Ito po yung the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly.
So, napakaganda po ng paalala po sa atin ng Diyos na ibang klase, kung ang magnanakaw ay pumunta, no, para ho tayo i-destroy. Pero ang magandang balita po ay ang Diyos po ay nandito po sa atin para po tayo ibigyan ng life to the fullest. John chapter 3 verse 17, kasi alam natin yung 3:16, di ba? 3:17, ay ang ganda rin ang sinabi diyan. For God did not send the Son into the world to judge the world, but the world might be saved through Him. Grabe. Yes. And alam nyo bakit marami sa atin ang hindi nakikinig sa good news ng Christmas? Dahil sa fear. Fear? Opo, dahil sa fear. Bakit po? Naalala ko si King Herod, di ba? Alam mo, ang fear, kasi minsan parang they are afraid of the message of Christmas. Yun ang problema ni King Herod. He was too afraid that Jesus might threaten his kingdom. Paranoid si King Herod, di ba? He was so paranoid that anyone who will come close to him might overthrow him. So parang, alam mo ba na he had his wife killed because of that. And mother killed because he thought that they might overthrow him. Yung brother-in-law niya, pinapatay niya rin. And 5 days before Herod died, ay pinapatay niya rin yung mga anak niya na malapit dun sa area. No? And when the wise... Grabe, na-absorb na siya ng power niya. Na-absorb na siya ng power at grabe, dahil dun sa takot. And kaya nga, di ba, nung dumating yung wise men and ask, where is the baby? Where is that Savior? So, he made the rule. Anong ginawa niya? Every baby boy born in Bethlehem, 2 years and below, must be murdered. Kaya ang tawag doon, massacre of the innocent. Bakit sa takot niya? He was very afraid that Christmas is happening. Paano mo natin i-apply sa buhay natin yan? Alam mo, Jo, there's a lot of people who are afraid to get to know God. Bakit? Kaya hindi sila nakikinig sa message because of pride, because of if they will open their lives to Christ, iniisip nila na kung wala na akong freedom, natatakot sila na, ay naku, kukutsain ako ng nasa paligid ko. Mawawala yung power nila over their lives. Oo. Magtatawanan siya ng mga kasama niya. But you know, if you are connected to God, napakasarap ng buhay na meron tayong Panginoon sa buhay natin. Amen. So, eto po, 3 yung lesson na iiwan namin sa inyo dito po sa episode ng Family Matters ngayong araw na ito. Malapit na po ang Kapaskuhan. Stop being busy for Christmas. Look at the reason for season. And yung pinakamahalaga po, listen to the good news of Christmas. 3 po yan. Bagamat maikli po ang ating episode ngayon, talagang ngayong 3 po ay complete, concise, klaro po na itinatawid sa inyo. And bago tayo mag-pray, sis, ano ba ang ipate-take home natin sa kanila? Siguro dagdag ko lang po as a take home yung ating pong letter, yung stop, look, and listen. As we listen to God, let us listen that there is a void in our heart. No, and that void only God can fill. He wants us to learn to love Him back. He wants a friendship with you. So, makinig po tayo sa good news ng Panginoon. Get rid of your fear. Yung tinatawag na Herod's fear, na he doesn't want anyone to control him except him. He doesn't want anybody to be a king because he wants to be the king. Hindi po. A lot of people is afraid because of pride. And they want to be their own God. Hindi po. Ang sarap po ng meron tayong Panginoon. They don't want to serve anybody because of the Herod kind of mentality. So, kaya nga, di ba, Jo, 5 miles lang Ba't hindi niya pinuntahan? Di ba? Sana po hindi natin ma-miss at makinig po tayo sa magandang balita ng Kapaskuhan. And some people have missed the most important thing in life because they don't know God. At kagapay, if you don't know God, you will miss the purpose of your life. And
Kaya nga po tayo nilagay ng Diyos dito sa mundo. It's in order for us to accomplish His purpose for us. Yan. Tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po. At pinadala niyo po ang iyong bugtong na anak ng unang Pasko. Maraming salamat po at may Pasko. Merong Panginoong Jesus sa aming puso, sa aming buhay. Lord, dalangin po namin hindi namin ma-miss ang totoong dahilan kung bakit may Pasko. May we learn to sit still, to stop, be still, and know that you're God. May we learn to look closely, to know you more in our lives, especially this Christmas. And Lord, may we listen to you, the good news. Listen to your love for us. Listen for your correction for us. Listen, Lord, for your message for us, Lord, as we celebrate Christmas. Listen to your word. Ikaw kaagapay na wala si Jesus sa iyong puso. Napakasarap ng mensahe ng Pasko. Bakit hindi ka sumunod sa maikling panalangin? Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Salamat po at ikaw ay naipanganak, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay muli para sa akin. Napapasok kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Be the King of my life. Be the Lord of my life. In Jesus' name, Amen. 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 Oh, thank you so much. And Merry Christmas. Merry Christmas din. Oo, talagang hindi lang merry but a blessed Christmas. Ating mga kaagapay sa buong Family Matters family. A blessed Christmas sa lahat ng mga staff dyan, sa lahat ng mga staff hindi lang dyan sa studio, maging sa Bukawi Transmitter. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga naitulong ninyo para sa pagbo-broadcast natin, makapagbigay ng magandang balita. And of course, sa pamunuan ng FEBC, maraming salamat sa tiwala. Blessed Christmas. Amen. Blessed Christmas din at salamat din sa ating mga kaagapay po na laging nakatune in. Maligayang Pasko po sa inyong mga tahanan. Wag na wag po ninyong kalilimutang papasukin ang birthday boy, ang celebrator ng Kapaskuhan, ang ating Hesus Kristo. Siya po ang star ng Pasko, hindi po yung hamon. Ay, meron pa akong last lang, nabanggit mo yung birthday boy. Can you just imagine kung pupunta ka sa birthday party, Jo? At ang birthday party ang may birthday, lahat ng tao nagbibigayan ng regalo. Sipin nyo, ganito ang sitwasyon, nagbibigayan ng regalo. Tapos wala kang regalo sa birthday boy. So parang bakit ganon? Pero ano ba yung pwede natin ibigay kay Jesus na wala pa siya? Wala siya ng ating pagmamahal kung hindi pa natin ating mga puso, ating buhay ng ating puso. So bigyan natin ng regalo sa Diyos. Kasi siya naman talaga ang totoong star ng Noche Buena. Amen. At salamat sa ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter site. Thank you kana George Cristobal, kay Pastor Edward Baliad. Salamat po. Ganon din kay sa ating mga engineering team. Thank you rin po sa inyo. And kay Reggie Villena, Nathaniel Peralta, kay Benjo Morano, at kay JD Tabua. Salamat din sa ating Kayla. Yes, oo. Kay Kayla Escalante. Salamat din po sa ating Radyo TV team, kina Eileen, Chris, Abby, and Gwen. Ako po si Jo Caber Alabastro. Ako naman po si Evelyn Garcia. Ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you. Blessed Christmas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue,
Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.